1-1 na ang kartada ng Gilas sa dalawang tune-up games. Isang magandang panalo versus Ivory Coast at isang competitive na talo versus European powerhouse Montenegro. Welcome mga kabig boss. Please like and subscribe. Paki-share na rin po para sa ating mga kabig boss dyan. Huwag po kalimutang i-like at i-share ang ating YouTube channel, The Big Boss 101. Thank you. Isang laro na lang ang nalalabi ng Gilas tune-up bago mag-umpisa ang FIBA World Cup. At masusubukan ang lakas ng Gilas versus Mexico, another world-class team na kahit ang Team USA ay tinalo nila not once but twice. Jordan Clarkson is very impressive versus Montenegro, pero missing in action si Kai Sotto. 0 point at 0 out of 3 field goal. Isang rebound lang in almost 15 minutes of action. Pero mukhang nag-focus si Kai Sotto sa kanyang passing skills as he registered 3 assists against Montenegro. Pero no worries dahil siguradong babawi si Kai Sotto versus Mexico. And I would not be surprised kung siya naman ang magpapakitang Gilas. Kulang ang Gilas pagdating sa rebounding dahil si AJ Adu lamang ang consistent pagdating sa rebounding. Kailangan na talaga ang rebounding ni Kai Sotto at kahit hindi natin nakikita ang laro ay mukhang kulang sa intensity ang laro ni Kai Sotto. Dahil isang rebound lang siya sa buong laro at walang free throw attempt and he is -20 in terms of efficiency. Against Mexico ay dapat na talagang pumupok ng husto si Kai Sotto na ipapakita niya ang kanyang dominant game na wala ng injury. Mahirap kasi kung ganito pa rin pagdating ng FIBA World Cup. We need the height of Kai Sotto sa rebounding at depensa dahil marami namang offensive players ang Gilas. Kahit anuman ang magiging resulta sa FIBA World Cup, ay hands down, this present Gilas team na ang pinakamalakas na nabuong Philippine team in recent history. At hindi ito dahil sa presence ni Jordan Clarkson, kundi dahil this is the first time na nakabuo ang Gilas ng team na merong 4 na legitimate big men, a first in history. And knowing na ang height ang pinakamalaking problema ng mga Pinoy, ito talaga ang nakakagulat ngayon dahil in this generation ay nag-iba na ang storyline. Hindi na tayo ang pinakamaliit na team. And in fact, sinabi pa ng coach ng Ivory Coast, ginamit daw ng Gilas ang ating advantage sa height kaya 3 sa ating mga big men ay umiscore ng double figures at naka 6 points rin si Japeth Aguilar. That is almost 40 points sa ating front court pa lang. And knowing na ang strong weapon talaga ng Gilas perennially ay ang ating shooting and speed ng ating mga guards ay napakalaking kaibahan ito para sa ating team. The addition of AJ Adu and Junmar Fajardo, dalawang legit 6'10 players sa Gilas, ay napakalaking upgrade sa ating front line. Now, we have 4 compared sa 6 window na kung saan si Japeth Aguilar lamang at si Kai Sotto ang ating big men. Ito ang nakikita rin ni Coach Raiko Toroman na itong current Gilas team daw ay ang pinakamalakas na nabuong national team sa kaysaysayan ng Philippine basketball. Samantala, ang Pangulo ng FIBA na si Hamanin Yang ay narito na sa Manila bago ang opisyal na pagbubukas ng World Cup. Si FIBA President Hamanin Yang ay dumating sa bansa noong Sabado ng gabi kasama ang kanyang asawa 1 linggo bago ang formal na pagbubukas ng pangunahing kaganapan sa basketball. Personal na inihatid si Yang ng Pangulo ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, na si Al Espanlillo.
Isang dating ministro ng kabataan at sports sa Mali, ang 71-year-old na pinuno ng basketball ay bumisita na sa bansa noong April upang pangunahan ang World Cup draw sa Smart Araneta Coliseum. Nagkaroon din ng pagkakataon si Niang at ang mga member ng FIBA Central Board, kabilang ang Secretary General na si Andreas Zaklis na makipag-ugnayan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong linggo ng draw. Sa Lunes, ang Central Board ay invited sa isang dinner ng SBP sa pamumuno ni Chairman Emeritus Manny V. Pangilinan and Pandillo. Handa na para sa FIBA World Cup. Kinabukasan, magdaraos ng Kongreso ang FIBA kung saan paparating ang mga opisyal ng mahigit 200 na basketball federation para sa pulong sa Sofitel Hotel. Ang buong FIBA Congress ay magpupulong bago tapos sa pagpapalabas ng seremonya ng FIBA Hall of Fame on the 23rd kung saan isa si Kaloy Loizaga, the greatest in Philippine basketball, sa mga kasama sa batch ng mga inductees ngayong taon. Handa na kami sa pagtanggap. Umaasa kami sa pinakamagandang World Cup para sa FIBA. Dagdag pa ni Pandillo. Ang bansa ay unang naging host ng World Cup noong 1978 nang kilala ito bilang World Basketball Championship. Ang pagdating ni FIBA President Hamani Niang sa Manila ay nagpapakita ng higit pang kahalagahan ng Pilipinas bilang sentro ng pambansang at pandaigdigang basketball. Ito ay isang malaking pagkakataon para sa bansa na ipakita ang ating kakayahan sa pag-organize at pag-host ng isang world-class na sports event. Sa tulong ng Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, sa pangunguna ni Al Espanillo, ang bansa ay handang-handa na para sa pagdaraos ng World Cup. Bukod sa pagtanggap kay Niang, ang pagkakaroon ng FIBA Congress sa Pilipinas ay nagbibigay daan sa mga opisyal ng iba't ibang basketball federation mula sa buong mundo na magtipon at magbahagi ng kanilang mga karanasan at idea. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagkakaroon ng pandaigdigang komunidad ng basketball, kung saan ang mga idea ay nagbubula sa iba't ibang kultura at lipunan upang mapalaganap ang pag-usbong ng larong ito. Hindi rin maitatanggi ang emosyonal na bahagi ng World Cup sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng FIBA Hall of Fame ceremony ay nagbibigay pugay sa mga basketball legends na nagbigay karangalan sa bansa. Isa rito si Kaloy Loizaga na hindi lamang nagtaguyod ng kanyang pangalan sa basketball, kundi pati na rin sa pagkakakilanlan ng bansa sa larangan ng international na sports. Ang seremonyang ito ay hindi lamang pagkilala sa kanilang mga ambag, kundi pati na rin sa patuloy na inspirasyon na ibinibigay nila sa mga susunod na henerasyon ng manlalaro. Samantala, si Ron J. Hollis Jefferson ay napili na maging bahagi ng koponan ng Jordan para sa FIBA Basketball World Cup 2023. Ang naturalized Jordanian ay napabilang sa final na 12-man roster ng koponan na maglalaro laban sa US, Greece, and New Zealand sa Group C sa Mall of Asia Arena. Kasama rin sa final roster ang veteranong sina Zaid Abbas, Ahmad Al-Dwairi, Ahmad Al-Hamarche, Mohamed Hussein, Fadi Mustafa, Amin Abu Hawas, Sami Bazaid, Malek Kanaan, Zain Al-Najdawi, Hashim Abbas, and Ahmad Hamuri. Bumalik si Hollis Jefferson sa Manila matapos ang kanyang pagkakabilang sa TNT sa 2023 PBA Governors Cup kung saan siya nagwagi bilang best import at ang koponan niya ay nakuha ang kampyonato laban sa Barangay Ginebra sa finals. Tulad ng Gilas Pilipinas, ang Jordan ay nagsusumikap din na maging pinakamahusay na koponan sa Asia at makakuha ng pwesto sa 2024 Olympics. Ngunit haharap sa malupit na laban sa susunod na yugto na may Team USA sa kanilang grupo. Labas lang po tayo kaya ganyan po yung mga clip natin.
Bawal mga kasolid yung video eh. Pero sa loob pwedeng pwede lalo na't may koneksyon ka. Pero sa mga dukha, bawal po. First 5 ng Gilas Pilipinas mga kasolid. AJ Edu, Japet Aguilar, RR Pogoy, Dwight Ramos at ang ating Jordan Clarkson. Maganda yung nilaro ng Gilas Pilipinas sa first quarter at second quarter mga kasolid. Talagang nakakasabay. Lumamang pa nga tayo eh. Yung Jordan Clarkson, grabe. Ibang klase maglaro. At pinangunahan ni Dwight Ramos ang scoring sa first quarter at second quarter. Ganon din si Jordan Clarkson mga kasolid. Lamang sa talaan ng Gilas Pilipinas sa una ha, 19-16. Tapos nung pagkatapos ng second quarter, dito na lumamang yung Montenegro sa score na 42-44. Sa third quarter mga solid, dito nagsimula yung arangkada ng Montenegro. Nikolai Vucevic, 8 straight point, 2 3 points, 1 2 points mga solid, na walang naisagot doon ng Gilas Pilipinas. Pero to the rescue naman dito si Jordan Clarkson sa 6 minutes and 20 seconds. Up and under ni Jordan Clarkson, grabe mga kasolid, ang lupit kung nakita nyo ng live. Tapos sinundan niya pa ng fadeaway yon mga kasolid, na ibang klase talaga yung Jordan Clarkson mga kasolid. Swabing swabe kumilos, ang galing, ibang iba talaga pag NBA caliber ka. 5 minutes and third quarter mga kasolid, nalasap ni AJ Edu, isa pong block, supalpal si AJ Edu mga kasolid. Then under 4 minutes mga solid, Kai Soto pinasok muli. Agad naman nag-contribute ng 2 assist kay Junmar Fajardo, isa doon and 1 mga kasolid. Ito yung hindi maganda kay Kai Soto mga kasolid, nahihiyang tumira. Yung isang perimeter shot niya, awit, hindi pumasok. Na dapat mga kasolid, tumitira siya ng gusto para mag-init siya. Tsaka kailangan ni Jordan Clarkson yung katulong sa scoring. Late third quarter mga solid, nag-small ball si Coach Chot Reyes. Dito pinasok niya si Scottie Thompson. Dito agad kumuha ng puntos si Scottie sa foul line. Na ibang klase yung Scottie mga kasolid, ang husay din. Yung mga hesitation niya, kahit malit siya mga kasolid, nakakasalaksak siya. At mahirap masupalpal. Sa fourth quarter mga kasolid, dito nag-error na si JC, pagod na. Doon nabasa na ng Montenegro kaya pinaasawa na si Jordan Clarkson sa isang player nila. Na dito nahirapan si Jordan Clarkson tapos may double team pa. Yun nga, nag-turnover siya, naagawan siya ng bola. Na agad nang inilabas ni Coach Chot Reyes para makapagpahinga na the rest of the minute of fourth quarter. Tapos dito na take over na si Scottie Thompson mga kasolid. Mahusay ito talaga si Scottie Thompson. Talagang hindi mawawala to sa Gilas Pilipinas. Ibang klase maglaro mga kasolid. Talaga yung IQ niya napakataas. Kahit sabihin mo na malalaki yung mga players na bumabantay sa kanya, kayang-kaya niyang lusutan. Na agad naman nag-contribute ng 2 points si Scottie Thompson. Under 7 minutes mga kasolid dito nakuha ng Gilas Pilipinas ang kauna-unahan nilang 3 points. 3 points to ni Jamie Malonzo mga kasolid. Yun talaga yung nawala sa Gilas Pilipinas eh. Na yung 3 points mga kasolid ang pinandurog ng Montenegro sa Gilas Pilipinas. Pero sinagot to ni AJ Edu ng isang 2 points. Pero ang talagang malupit at nakakabilib na pangyayari si Renz Abando mga kasolid nag-try ng isang posterized dunk sa isang Montenegro. 200 slam dunk sana yung mga kasolid, ang taas ng elevation ni Renz Abando. Pero sawi mga kasolid, foul ang nangyari kaya 2 points on the line si Renz Abando. Sa uli mga kasolid, nagtapos ang laban sa score 102-87. Pero mga solid, sa content na to, ma-share ko lang po yung talagang na-witness ko kanina. Jordan Clarkson, grabe, ang galing. Kung talagang may makakatulong lang siya, kayang-kaya nilang ipanalo yung laban. Scottie Thompson mga solid, talagang magaling mag-point guard. Talagang isa sa pinakamagaling ngayon sa PBA si Scottie Thompson. Ang husay, tsaka masipag. At yung Junmar Fajardo mga solid, kaya niya kahit NBA player pa yan. Nikolai Vucevic, kayang-kayang postehan niya ni Junmar Fajardo. Tapos nakita ko pag nasa ilalim na yan mga kasolid, sure na yan, 2 points na yan. And 1 pa. At ang ating idol Kai Soto, mga kasolid, yung nasaksihan ko po hindi siya lalampa-lampa. Matigas si Kai Soto, nakikipagbaragan po. Na malaki talaga yung pagkakaiba pag sa TV ka nanonood at sa live. Yung mga basher dyan, try nyong panoorin ng live si Kai Soto para malaman nyo yung sinasabi nyong lalampa-lampa. Ang malaking concern ko lang po sa Gilas Pilipinas yung napanood ko na live. Wala talaga silang legit na shooter Kanina pinag-iinit nila si Dwight Ramos, ganun din si Jamie Malonzo, pero sawi. Tapo ng sabaw, ayaw pumasok yung mga 3 points nila. At saka yung chemistry mga kasolid, parang medyo wala pa
Personal opinion ko lang po yun mga kasolid ha. Maraming salamat po and God bless. Scotty, Scotty. Nice game, nice game. Nice game. Kai. Do. Nice game, nice game. Yapit. Nice game.